15 taon na buhat-buhat ni Nanay Cristina ang kanyang anak na si Juan Carlos para makapasok lang ito ng eskwela. Talaga namang walang hindi kakayanin ang isang ina para sa kanyang anak. Pakiramdam mo ba'y pasan mo ang mundo? Panoorin ang kwentong ito. Para makapasok sa eskwela, ang 22 anyos na si Juan Carlos, araw-araw siyang binubuhat ng kanyang nanay Cristina. Kahit ang kanyang timbang, 30 kilos. Si Juan Carlos kasi paralisado. Ang magkabila niyang binti, wala nang pakiramdam. Ito ba yung pinasok po ng plancha na baka sakali may maramdaman ako sa paa kaso wala eh. At dahil parati lang siyang nakaupo, nakabaluktot na rin ang kanyang binti. Maging sa pagtulog, hirap si Juan Carlos. Pagpatulog ko, pakana po kasi di po pwede yung madaganan po yung part na may tahi ko po. Kasi pag nadaganan po siya, sasakit po siya ng mga ilang araw po. Madaling araw pa lang, naghahanda na siyang pumasok ng eskwela. Nagtatrabahong electrician sa Taguig ang asawa ni Nanay Cristina. Kaya ang katuwang niya sa pag-aalaga, ang kanyang bunsong anak na si Paulo. Dahil nasa ilalim ng burol ang kanilang bahay, para makapunta sa kalsada, kinakailangan nilang umakyat ng 40 baitang. Grade 5 siya no. Akyat kami dyan, madaling araw. Umuulan, pagdating doon sa taas, gulong kami dyan. Kasi nga is matarik, ang hirap umakyat pag madulas. Gas-gas sa braso, balik na naman kami, palit ng uniforme. Okay na naman kaming umakyat. Sabi ko, pag pangatlong beses nalaglag pa tayo, huwag ka nang pumasok. Pero nagagalit siya, ayaw niya. Basta siya, papasok siya kahit bagyo pa yan. Mula noon, si Paulo na ang nagbubuhat sa kanyang kuya. Pagkaakyat, isasakay si Juan Carlos sa tricycle. Pagkababa naman ng eskwelahan, si Nanay Cristina na ang magbubuhat sa kanya paakyat sa kanilang classroom. Dahil 55 anyos na si Nanay Cristina, nahihirapan na siya. Halos mahimatay ka na sa pagod. Nakabubuhat sa kanya, ramdam niya. May mga estudyante na talagang babanggain ka pa. Ayaw nilang tumabi kapag dadaan na kami. Talagang kinigit-git kami. Minsan po, iiyak po. Kasi nakalala ko na po, nagpapabuhat pa po ako. Napapasig po sa inyo, lagi na po siya hinihingan. May araw na gusto ko na po na tumigil pa makapagpahinga po ang nanay ko po, sa paghatid sundo po sa Para kahit papaano, mabawasan ang pagod ni Nanay, Kasi po ang grade 10 ay andun po sa 2 taas na yon. So para hindi po mahirap kay nanay, dito po siya nilagay. Dahil 3 po kaming grade 10 dito na excess do sa room na yon. Wala naman ako magagawa. Hanggang gusto niyang mag-aral, hanggang kaya ng katawan ko, hanggang kaya ko siyang buhatin. Hindi naman po pwedeng manggagaling mismo sa akin na ayaw ko na siya ay nagpupursige. Ganun po. Ako lang naman ang magtataga sa kanya. Wala naman iba. Sabing ganun nga lahat gagawin ng ina para sa anak. Sobrang hirap po para sa akin po kasi sa paghihirap niya at pagtsatsaga po niya. Ang gagawin ko na po lahat para masuklayan po lahat ng paghihirap po niya. Kuya
na Juan ang tawag sa kanya ng kanyang mga klase at ang matalik niyang kaibigan sa eskwela, si Jaime, na kusang loob ding pinapasan siya. Mas bilib na bilib po ako sa kanya kasi kahit po ganun po yung kalagayan niya po. Bilib din po ako sa nanay niya kasi kahit nahirap na po siya, pinipilit pa rin po nila na makapasok po si Arga rin. Pero bakit naparalisa si Juan Carlos? Paano nagsimula ang kanyang kondisyon? Yung bunso ko, yung lalaro silang yung pasipa-sipa. Ngayon tinamaan, hindi naman sinasadya. Bumaksak siya sa simento. Natamaan daw ang kanyang spinal cord at kinailangang maoperahan noon sa lalong madaling panahon. Nagtagal kami sa ospital kasi bago kasi maano sa ospital sa orthopedic, yung pang nakapila ka para ka maoperahan. Nag-aantay kami ng tulong. Nakasali siya sa foundation. 5 taong gulang si Juan Carlos nung siya'y naoperahan sa buto. Pero buhat noon, hindi na siya nakalakad pa. 3 taon siyang nakaratay hanggang dumating ang panahon na kinailangan na niyang pumasok sa eskwela. Pinaliwanag ko muna sa kanya kasi sabi ko, kailangan mo mag-aral, hindi para sa akin, hindi para sa iyo. Hindi naman kasi porket ganyan ka. Kailangan mo rin mag-aral. Kaso nga lang, ako ang magiging paa niya. Mas madali raw nung siya'y nasa elementary dahil magaan pa lang ito. Pero habang lumalaki, pabigat din ang pabigat. Sabi nga nila, kapag gusto mo, nagiging magaang. Pero pag ayaw mo, nagiging mabigat. Yung iba nga, naawa nga sa akin. Baka daw hindi gamitan ng wheelchair. Sabi ko, isang ko naman padadaanin ng wheelchair. Ang eskwelahan nila, puro hagdanan. Dahil 15 taon nang nakalipas, nung huling matignan ng doktor si Juan Carlos, isinama siya ng aming team sa isang orthopedic doctor. Doon na nila nalaman na ang pagkaparalisa pala ng mga paa ni Juan Carlos hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa sakit na tinatawag nilang Pott's disease o tuberculosis sa buto. Actually, hindi siya masyadong common unlike yung TB sa lungs. Kung napa-check up lang niya na mas maaga, mas maganda. Kasi usually, pwede naman painumin lang ng gamot, gagaling siya. Kaya lang yun nga, sabi nga, dinala nila sa hospital na paralyzed na. With regards dun sa mga pagbubuhat niya, kung kaya naman kasi ng katawan, okay lang. Although it can cause strain, especially sa likod. Since menopause na si nanay, unti-unti nang rumurupok yung mga buto niya. Yung muscle niya, nagkaroon din ng muscle atrophy, lumiit na siya. Yung sa tuhod naman niya, dahil hindi siya gumagalaw, nag-stiff na rin, no, tumigas na. Definitely, hindi na siya makakalakad. Masakit kasi, siyempre, naalala ko kasi, pag wala na ako, sino magiging kasama niya? Tumatakbo po sa isip ko ba yung dati na sa dami-dami naman po ng tao, bakit ako pa po? Gayunman, patuloy siyang nangangarap. Gusto raw niyang maging isang computer engineer. Ang pangarap ko po sa nanay ko pa na maging stay na po sa sabay, wala na po siyang gagawin. Magkaroon po ng sariling bahay para po sa kanya po. Sa wakas, sa hinaba-haba man ng mga kinailangan niyang akyatin, lakarin, tawirin kasama ang kanyang ina. Ngayong taon, magtatapos na ng junior high school si Juan Carlos. Sabi ko, parang itong kwento ni Juan Carlos pang KMJS. Imumulat niya tayo sa realidad na kahit ano ang merong kondisyon, meron tayo. Kung meron tayong pangarap sa buhay, hindi lang para sa sarili natin, para sa pamilya natin at saka sa mahal natin sa buhay, gagawin natin lahat para makamit yon. Espesyal ang araw na ito para sa kanilang pamilya. Dahil 1 taon na naman ang kanilang nalagpasan sa kabila ng lahat ng kanilang mga paghihirap. Masaya ako kasi nagbunga nga yung aking paghihirap. Akit panaog ng hagdanan. Siyempre proud ako kasi kahit ganyan siya, hindi niya alintana yung sasabihin ng ibang tao. Kaya naman ang mga magulang ni Juan Carlos, tulong-tulong sa paghahanda. Pagdating ng eskwela, binuhat si Juan Carlos papunta sa kanyang upuan. Maya-maya pa,
Initan ko ang lahat na tumayo at pumalakpak sa pagtawag ko sa ating tuwarang pag-aaral. Walang iba, Juan Carlos P. Agaling! Ang hindi nila alam, hindi lang si Juan Carlos ang paparangalan sa araw na ito, pati na ang dakila niyang ina. Kaya nung igawad din namin sa inyo ang isang sertipiko ng pagkilala at paghanga. Ang tuwarang Ina Cristina P. Agaling! Gayon din ang ating mga stakeholders. Masayang-masaya ako kasi kahit pa paano nagbunga yung paghihirap ko. Kilabutan ako. Masaya kasi dahil sa kanila, kaya nagsisipag ako. Hindi ko pinapakita na nanghihina ako at tinutuloy ko lang talagang laban. Siyempre, may inihanda kaming sorpresa para sa kanila. Wow! Dami! On behalf of Antipolo City Government, binibigyan po namin kayo ng scholarship grant na magagamit po ni Juan Carlos sa pag-aaral niya sa grade 11 and grade 12. Amin pong iginagawad sa inyo ang libreng pag-aaral sa aming school. Libre po ito lahat, pati uniform, mga book allowance, lahat-lahat po, pati miscellaneous. Dagdag pa doon, kung matapos siya sa amin, sigurado po ang kanyang trabaho sa amin. Kasi sobra-sobra na po yung surprise na natatanggap namin, lalo na sa kanya. Dami po salamat sa inyo, sa tumulong sa amin. Salamat po. Susiguraduhin ko na makabibigyan kayo ng magandang. Sa mga panahong gustong-gusto mo nang sumuko, tandaan mo ito, ang kwento ni Juan Carlos at ng kanyang ina. Ginagawa ang lahat, hindi na uubusan ng pag-asa. Dahil sa totoo lang, isang araw lang yan. Lilipas at lilipas din.